bukod doon, may sabi sila, bakit ninyo isiningit yung akap? Ang inaano nila, tinatanong nila yung BICAM conference sapagkat doon sa NEP kanya, miski sa pagtatalo ng dalawang kapulungan, nung dinideliberate yung budget, mapa Kamara, mapa Senado, wala naman yung item ng akap na yan. Ba't biglang nasingit ito? Bigla sumulpot. So, merong sumulpot na 21 billion naman sa House of Representatives. Bali, dagdag ito. At 5 billion naman sa Senado. Pinaghati pa pala, no? So, kung tutuusin, kasi... Kaya pala 26 billion, Kong. 26 billion na ano. Ngayon, ang problema kasi dito, ito diniscuss na natin initially ito, Jen. Kasi yung AKAP ay para sa... Acronym ito, di ba? Ayuda para sa parang kapus sa kita. Para sa kapus sa kita, ang tinatarget daw nila yung near poor. Ang problema dyan, alam mo, pagdating dyan, di kahon yung near poor eh. Hindi basta-basta sinabi mong near poor eh. Merong pamantayan ito eh. Hindi ganun na. Paano nila tatargetin yung near poor na sila-sila lang? Halimbawa, yung mga leaders namin sa House of Representatives o leader ng Senado, halimbawa, pumunta sa isang komunidad at namigay. Ibig mo ba sabihin lahat ng nabigyan nandun dun sa kalagayang near poor, kapos ang kita? Paano ko sabihin ng lahat na base sa kanilang sariling pantaya? Pare-pareho naman tayong kapos Oo nga naman. Palagay mong gano'n ang pantaya nila. Pare-pareho tayong kapos. Bakit 10% lang nung aming komunidad ang nabigyan nyo? Paano yung 90%? So, hindi magiging malinaw ito. Pagkatapos, ano yung mekanismo dito? Yung ang mekanismo, kasali na yung pamantayan dito. Sino ang kumuha? Sino ang nag-target? Baka mga puro kaalyado nyo yung binigay nyo. Hindi mo maalis yun. Kabag-anak. Pagkatapos, yung puntong i-audit mo na yan. Paano i-audit yan? Kaya masama ang loob nitong, parang nakikita ko medyo masama ang loob nila. Kasi, sa harap ng pagtaas na binabanggit natin, Jen, Nelson, nakita naman nila yung deduction sa mga ahensya na nakatutok naman doon sa mapangkaraniwang mamamayan. Halimbawa, Department of Agriculture, number 1 yan. Binawasan ng 20 billion. Hala, laki. Teka muna, kanya, anong magiging impact naman sa farming itong, bakit mo babawasan ng 20 billion? Pagkain yan, Kong. Department of Education, 22.5 billion ang tinanggal. Importante din yan. Hindi ba, ang kalidad ng education natin dyan, bumagsak na nga eh. Magbabawas ka pa ng 22.5 billion, sabing ganun, magiging magiging laban dun sa provision ng saligang batas na nakalagay sa Article 14. Na sa bawat budget, kinakailangan magkaroon ng pinakamalaking priority budget. The highest prioritized budget, education. So bakit ngayon dito tinanggalan mo ng 22.5? Department of Health dyan, tinanggalan ng 25.8 billion. Mahalagang departamento. Department of Labor, Nelson, binawasan ng 18 billion. Department of Social Welfare, DSWD, sa taya nila 97 billion, although sa record ni Senador Amy 94 billion. Palagay mo na lang 95, malaki pa rin yung almost 100 billion pala, kung ano. Dito makikita mo ano ba yung pangkaraniwang sinaservisyo ng Department of Welfare? Hindi, mahihira. DSWD. Kalamidad. Nandyan yung mga porpis. Nandyan yung mga programa na pagka mag-graduate ka na, para hindi ka mabitawan ng pag bibigay pa rin sa yung mga kung ano-ano, mga livelihood, mababawasan yan necessarily. Department of National Defense, kinaltasan ng 15 billion. So, ito yung ano nila, ito yung pinoproblema nila. Ngayon, Jen, kung halimbawa pipirmahan ng Pangulo, meron sa balita nakalagay, pipirma ng Pangulo December 30 yata. Yun na nga po, kung batay daw sa pinalabas ng PLLO. Kung halimbawa itong pinag-uusapan natin na itong concern nitong Luwakan Manifesto na to, kunwari
sabihin ng Pangulo na, di bali, bibito ko na lang. Oho. Bibito. Line B. Line dito. Pwede rin yun. Aha. Oho. Paano yung kinaltasan? Oo. Paano yung Saan paano yung kukunin? dapat mong ibalik? Ayun. Hindi mo na magagawa yun eh. Kasi tapos na yung tapos na yung Yung deliberation plenary ng debates. Yes po. Total. Meron ng report ang BICAM. Oho. At nakasubmit na doon. Ngayon, ang magiging problema rito, pag inihalo natin sa diskusyon natin ngayon, Opo. yung pagkakakaltas ng PhilHealth fund Opo. na 97 billion din po yun. hindi, parang 74 Tapos billion. po, 74 billion. Opo. Oo. Medyo may konting yun, may konting Oo. may emotional issue doon sapagkat ang sinasabi nila na meron daw silang reserve fund. Oo, may mga 400 billion na po sila, oo. Meron silang sinasabing surplus, merong unused. Actually, yung sinasabi nilang unused, hindi unused ang term doon eh. Reserve yun eh. Reserve fund. Oho. Reserve fund yun eh. Kasi kung titingnan nila yung batas ng PhilHealth Gen, Nelson, Oh. kailangan talagang meron silang reserve na katumbas ng dalawang taon. 2 taon. Opo. Oo. Kulang pa nga yung 600 billion na yun. Oo. Naalala nyo na kwentahin natin na halimbawa, yung per capita ng doon na bawat lang per tao. capita nung kanilang medical requirement. Talagang mga ang kailangan mo. Nandito pa si Kuya Benny noon eh. Opo. Ang nakwenta natin, 1.1 trillion eh. Kung tutuusin mo, kung talagang i-enroll mo lahat ang Pilipino. Bakit kasi hindi ini-enroll ang lahat ng Pilipino kasi dyan? Nakalagay na universal health coverage na to. Opo. Ano masasabi Lahat na mo dapat. ngayon dyan? Kaya nga po, dapat lahat na kaya tinawag nilang universal health Paano mo program. ibabalik ngayon yun kung halimbawa ang gagawin ng Pangulo, ibibito mo lang? Wala na. Ayun. Ngayon, pag-usapan natin, kasi tumayo sa floor si si Senador Amy Marcos, ang dami niyang Oo. ang dami niyang, masabi pa niya, himala. May himala. Walang himala o may himala? Oo. Para niya nangangapa kami sa dilim, mayroon pa mga ganun eh. Oho. Oo, sabi niya, may mga VIP dito. Kasi yung palang idinagdag, Opo. yung idinagdag na budget, kaya lumaki yung DPWH, parang 228 billion. Ngayon, doon sa tuntunin nila, sinasabi niya, di ko alam yung tuntunin namin, sila nang nagsabi. Sa tuntunin namin kasi, pagka ganyan, kalaki, yung idadagdag mo, meron dapat nakaukulang paliwanag. Ayun. Dadagdagan mo ng 228 billion, ang nakalagay lang na salita, sabi niya, Tatlo lang. various infrastructure projects. 3 words. VIP. Sabi niya, nga. VIP, sabi niya, ano yan? Sino yung very important persons? Kanino yan? O baka very important party list? Ganun na salita niya, ano? Talagang nagpahayag siya ng disgusto. Pagkadismaya nga ko. Sabi niya, ito na ang pangalawang pagkakataon sa 6 na taong ko kanyang pamamalagi sa Senado. Ngayon lang ako na muling tumayo upang ihayag sa inyo ang aking consternation, ang aking disappointment, ang lahat ng aking nararamdaman. Baya kala mo talagang pabida, Jen, ano? Opo. Oo. Humihingi ako ng report. Sabi niya ganun. Nag-caucus pa kami. Wala man lang binabanggit tungkol sa budget. Pagkatapos, sa kabila ng pagsulat ko, sabi niya ganun. Ang ibig niya sabihin, si Senator Grace po, siya ang chairman ng Finance. Opo. Oo. Sinabi nilang bibigyan kami ng kaukulang dokumento at saka yung mga papeles para ma-justify po yung yung pagkakagawa ng final na forma ng BICAM report. Wala pong ibinigay sa amin. Sabi gano'n. Paano kayo? At saka sabi po namin, kailangan po transparent. Kailangan po makisama po lahat ng miyembro. Maging transparent po ang ating discussion. Para sa ganoon, makita po natin kung ano po yung detalye, paano po naisaayos ang pinaka-final form ng ating ng ating budget. At binabanggit pa niya doon, Nelson, ang ating pambansang budget, sabi niya, kinuha pa niya yung salita nung matandang senador na kung pangalan ni
Dominador Aitona yata dyan. Aha. Okay. Okay, kaya naman kilala mo yan. Ako, grade 1 ka dyan. Alam mo naman yun. Ay, ito na. Meron ano pa sa amin, tayong Hindi ko na, senador na ganyan. hindi ko na kabisado yun. Opo. Kasi kilala na sila, ano na eh. Mig Subiri na po kilala ko. Mig Subiri na, kasama ko. Ang Opo. pambansang budget, totoo naman yun dyan eh. Aha. Yan ang tatakip sa pangangailangan, ano? Sa lahat ng dapat nating gawin ang mga yan siya para serbisyuhin, proteksyonan, ipaglaban ang kapakanan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Kaya natin inilatag ang budget na yan. Yan ang makasasapat para tugunin ang pangangailangan. Ano? Opo. Kabuhayan, lahat ng interes Aha. na may kinalaman sa ikabubuhay o pangkabuhayan, pamumuhay ng isang Pilipino, dito nakabase. Oho. So sabi, kailangan natin talagang pag-usapang mabuti. Ang problema dyan, ito yung tanong, Nelson, hindi mo ba naisip? Nandun ka naman eh. Aha. Ba't di ka na ipaglaban? Oo nga po. Oo. Kasi dyan kung ako nandun, Oo. magkagulo na kami kung magkakagulo. Hindi ako papayag na mapuporma yun at ang magiging papel ko lang hindi ako pumirma. Nang dahil hindi ako pumirma, okay na sa akin. Hindi. Kasi nakita ko sino yung pumirma eh. Aha. Opo. Out of 17 senators, 7 ang pumirma, yung 10 hindi pumirma. Ibig ba sabihin kung hindi ka pumirma, nakipaglabang ka? Paano dapat ginagawa? Dapat hindi sila pumayag na matapos. Yun lang sumulat ako. Asan ka ako yung papeles na hindi ako papayag na matatapos ang anong ito nang hindi nyo ako binibigyan. Manggugulo po ako. Kung kinakailangan, magtawag ako ng press con. Bakit po ang nangyayaring palagi? Ay, nangyari na sa akin ito, Nelson. Eh. At alam ko, ganyan ang palagi nangyayari. Kailangan malaman ng ating mga kababayan ito, Jen. Opo. Pagkaraniwan, pagkatapos ng sona ng Pangulo, nangyayari naman yan, July eh. Totoo po. No? Siguro mga ilang linggo, depende kung gaano kabilis na nagawa yung NEP. Ito yung National Expenditure Program. Isusumiti ka agad yan. Yan. Palagay mo na after 1 month. So July halimbawa, nagsalita ang Pangulo. After 2 weeks halimbawa, isinabmit ang NEP. Mula sa pagkakasubmit ng NEP na yun, Jen, pagtatalunan na yun, magsisimula yung budget briefing, ito na yung committee. Pagkatapos na mahimay sa mga committee, matagal din ito, ito ngayon ay pupunta sa plenary debates. Opo. 2 kapulungan ang gagawa nito, simultaneous ito. Sa mga tweet, sa loob ng 4 na buwan, pagtatalunan ang nilalaman ng NEP na to at dito mapoporma, dito ma-exercise yung sinasabi nating power of the purse. Yes po. Kung Tama. paano ilalatag talaga, pangkaraniwan na ang ating layunin ay maisalba, maproteksyonan, maipagpauna yung interes ng bawat isang mamamayang Pilipino. Bakit pagdating na nung BICAM, Jen? Ayan na. Bakit 2 tao na lang ang mag-uusap at pagkatapos mag-iiba ang forma? Kagaya nga ng sinasabi nitong mga sumulat ng Luwakan Manifesto, paano nangyari? Wala namang akap, bigla na lang dahil sa pag-uusap ng 2 tao. Nagkaroon. Ibig ba sabihin, yung ginawa naming pinagsikapan namin na pag-uusap sa loob ng 4 na buwan, 300 sa Kamara. 300 sa Kamara, 24 sa doon. Senado. Katapos-tapusan, 2 BICAM meetings, 2 tao lang nag-usap para palitan lahat ang nakasulat doon. Nabaliwala. Ito yung dapat maintindihan ng mga kababayan natin eh. Kaya sinasabi ko, tama lang na tumayo si Senator Ramy. Kaya lang, bakit? Hanggang doon lang ba? Kung kailan tapos na. Di ba? Nagawa na. Hanggang doon lang ba? Sasabihin mo ngayon na, may himala. Sino ba itong mga VIP? Pero ako, bago pa dumating doon, sasabihin ko, magkakagulo tayo pag hindi nyo ko binan. Isipin mo, naghanap pa siya ng naghanap pa siya ng CCTV para malaman niya kung sino ba yung nag-attend. Kasi sa akin palagay ka niya, the BICAM report was ratified viva voce. Ibig sabihin, ano lang? Salitaan lang po. Ay, who are in favor, say aye. Who are in favor, say Walang pirmahan, nay. Gusto niya makita kung sino yung physically present doon sa plenary. Hindi rin doon siya binigyan. Ang sabi raw nung namamahala ng CCTV, Madam Senator, because of the provisions of the privacy law,
Hindi ako papayag sa ganyang klaseng pangangatwiran, Jen. Maniwala ka sa akin. Naman. Hindi nila na ito-provide pala yung kopya ng CCTV kung sino-sino. Binabanggit pa niya ganito. Oho. Sabi pa niya, hindi ba parte ng ating custom and tradition na kapag kayang nilabas na yung ano na yan, nilabas na yung BICAM report na yan, pipirmahan natin lahat yan, miski na yung bawat pahina. Opo. Kasi pinirmahan lang nila kanya yung signature page, yung kaduluduluhan. Yung huling pahina Pero lang. yung kasano po sa gilid, yung mga marginal spaces, Yes. pumipirma po yan. Yan po yung customary natin. para sa Yun ang detalye. tradisyon natin. Bakit hindi po natupad yan? Okay, kung ako yun. O, ba't nga hindi ka nang gulo? Kasi kung ako yan, kung ako ang nandyan, magkakagulo na po tayo talaga. Maniwala kayo sa akin. Totoo nga Hindi ako papayag. Hindi lalabas yan. Kinakailangan, kung ako, maggagawa ako ng press con. Oo. Para lang Pagkatapos pigilan nun, ko. di ba? Ngayon, ang ibig kong mayari rito, dahil sa tinitingnan ko, mali itong nangyaring ito. Oo. Maring ibito ng Pangulo yung hindi, yung... Naimbito. Yung Mga Binawasan. kinu-question na binawasan, opo. yung mga Idinagdagan. idinagdag na ito, maring ibito talaga yan. At karapatan ng Pangulo yun. Paano itong mga binawasan o kaya yung tinanggalan? Kaya nung nag-privilege speech siya, hinahanap ko doon sa parte na kanyang privilege speech. Dapat sana sinabi niya, kasi binabanggit niya yung Pangulong Bongbong. Kaya nga, kinausap ko na po ang aking kapatid, ang ating Pangulo. Kaya lang po, nagpapatulong na ako sa inyo ngayon, sabi niya sa mga colleagues niya. Idagdag ko na po yung boses, idagdag nyo na po yung boses para marinig po ng ating Pangulo ang sumamo ng nating lahat. Hindi ba? Opo, oo. Ako hinahanap ko, kung ako, sasabihin ko sa kanya, Mr. President, pwede ba tumawag ka ng special session? Meron pang panahon eh. Halimbawa, December 26 o hanggang 27, ibalik po ninyo yung nawala po sa PhilHealth. Pwede pa ba ipatawag yun kung ng Pangulo? Oo naman. Yung BICAM. Ay, May power. Nakaresist na po kung di ba? Hindi nga, ibalik nga na para tinanggal mo yung tinanggal mo yung PhilHealth eh. Bakit mo tatanggalin ang PhilHealth? Opo. Kasi yung subsidy ng GAA, doon yun ang tatanggalin. Dahil nga meron na raw... Mga reserve Reserve fund fund. po, sobrang pondo. hindi reserve fund ang tawag nila eh. Unused. Unused 600 billion. Hindi unused yung reserve yun eh. Ayun. Nasa batas yun, kinakailangan meron siyang reserve fund na katumbas ng 2 taon. 2 taon na kanyang operational program. Para hindi mo mag-collapse. Kasi tama. meron ka pang actuarian dyan na dapat gamitin kasi yung member i-cover mo eh. Ayun nga, Opo. yun nga. Meron kang insurance contract sa mga member mo eh. Tama, tama. Na kapag ka kinailangan i-call ng members yun, dapat meron kang pambayad. Kaya nga nasa batas yun 2 years eh. Tama. Ayun. Ngayon, hindi mo po pwedeng galawin yun, Jen. Ayun. Kaya kailangan yung subsidy. Nandun lagi. Nandun. Saan mo kukunin yung paano yung sinasabi ng batas na merong nai-earmark mula sa alcohol at saka dun sa beverages. Oo. Para sa kanila. Alcohol and beverages 100%. Doon sa tobacco 85%. Opo. Nung kita doon Sa sa 85%, Sa taxes. alisin mo lang yung 15% dahil may share yung farmer sa tobacco. Opo. Ibabalik mo yon, ibibigay mo sa PhilHealth. Opo. Pag hindi mo nilagyan ng GAA portion yun, paano yung na-earmark sa batas na automatic na napupunta sa PhilHealth? Oh. Paano ngayon yun? Ibig mo sabihin, yun ang gagaling sa tobacco, nanggagaling sa beverage at saka sa alcohol, hindi mo na ibibigay, nakalagay sa batas yun. Lalabag. Lalabag sa batas. Pero yun ata kung parang given na ata yun eh. Yung mga Kaya nga, syntaxes, saan mo ilalagay? Kung aalisin mo yung GAA, doon mo kukunin eh. Isasama mo doon yun eh. Yun ang enabling. Kasi parang ang punto ata nila doon kung hindi man nagbigyan ng subsidiya, ang tao tuloy pa rin ng contribution, tuloy pa rin po ang pagkuha doon sa syntaxes. Oo nga, kailangan mong palakihin nga yun eh. Kasi 2 years nga yung katapat nun eh. Opo. Kung halimbawa sumobra yun, nakalagay din sa batas eh. Kung Opo. halimbawa sumobra na yun, dagdagan mo yung coverage ng member. Yun. Taasan Doon mo ilagay. Ayun, O kaya, ibalik mo yung... O kaya, babaan mo yung kanyang babaan mo contribution. yung kanyang contribution. Nakalagay sa Yun. batas eh. Oho. Nakalagay sa batas talaga yun.
Ayun nga pala. Ngayon pala Kaya dapat ginawa. ang aking problema rito, ang concern ko rito, paano maayos yun? Hindi maayos sa simpleng bito lang. Mabibito mo yung mga wala rito talaga, tanggalin mo dahil kasobrahan yun. Nandun yung nga sinasabing BIP. Various infrastructure projects. Kung bakit yun palagi doon nilalagay ang karamihan ng pondo. Sabi nga natin dito, hindi ba nakatarget yung pangangailangan, yung interes ng bawat mamamayang Pilipino? Ba't binawasan mo yung mga agencies na palaging doon lang nakatutok? Lalong-lalo na yung mga marginalized. Dapat targeted yan, Kong. Tukoy mo Diba? dapat yan, Kong. Kaya dapat. Sana nakikinig ang Malacanang dyan. Ano? Meron naman siguro nakikinig. Oo naman po. Kailangan po ay tumawag kayo ng special session, Mr. President. Para po maiwas to ito. Kasi kailangan po talaga yung, hindi po, yun lamang sinasabi nating consulta package dyan eh. Na sinasabi, sa ngayon nata 1,700. Hindi po konsulta lang yung 1,700. Paano yung hospitalization? Paano yung laboratory? Paano yung professional fee? Hindi na ba natin isasaalang-alang yun? Kaya ang kwenta natin sa 10,000, baka mamaya kulang pa yun eh. Sa 5,000 na lang. At least may karagdagang 500 billion siguro. Yun ang idadagdag mo sa 600 million sapagkat yun ang contract liability sa insurance. Hindi mo pwedeng tanggalin yung subsidy na manggagaling sa GAA sapagkat pati yung manggagaling sa tabako at saka sa alcoholic beverages. Ano pagpapatayan? Pati yun mawawala. Yun nga. Ay, saglit lang ko. Ano ha? Medyo mainit no? Nagpapalpitate ako sa mga... Hindi, tsaka ang tanong pa, paano yung remedyo? Ano? Yung ang remedyo, sinasabi ko, meron pang remedyo, meron pong natitirang panahon pa. The President should call for a special session para ibalik po yung nawala. Ayun. Hindi may babalik ng line bito yan, Kong. Hindi nga i-line veto, paano yung natanggal? Hindi mo naman, hindi niya may babalik. Dapat Wala siyang karapatang ibalik yun. Ayun. Ang Congress lang ang pwedeng magbalik. Dapat mag-BICAM. Kahit yung BICAM na lang, Kong, pwede ho yun. Hindi, i-recommit mo yung BICAM. Pagkatapos, mag-usap uli. I-revise. Kaya nga, kasi hindi naman magkakaroon ng marirecommit ang pagkatapos pagdidibatihan nila nang hindi nakasesyon ng Congress. Kaya ang kailangan mo, magtawag ka ng special session, Mr. President. Kaya pwede yung presidente. Kaya naman. May Kahit isang araw lang. Ibalik ninyo yung ibalik niyo yung PhilHealth. Bagay, may... Tapos yung iba DepEd. tanggal niya para makukunti na lang ibibito ko, halimbawa. Tapos ibalik niyo itong mga nakalagay ditong pinagtatanggal niyo. Itong insertion na to, ibibito ko ito, halimbawa. Madali yun eh. Pero saan mo ilalagay pagka binito? Pagka nawala na. Ayun. 6.3 trillion pa rin ang budget. Yung total, hindi naman nababago yun.